Baka minsan akala niyo nagbibiro ako, napakaseryoso po ng ating pinag-uusapan dito. Yan pong issue ng ng SALN. Ako importante po sa akin talaga yung transparency pag nasa gobyerno. Oh, I get it, no? Talagang pwedeng abusuhin po yan, pwedeng gamitin for fishing expedition, pero between that and the principle underlying it, dapat talaga doon tayo magtitilt toward the principle of transparency. Kasi magagamit po yung SALN na yan as a tool to identify corrupt practices or to prevent corrupt practices. Kasi isipin nyo, no, pag nagtrabaho ka sa gobyerno, kahit simpleng opisyal, magsasabit ka ng SALN eh. O, what more yung mga policy makers natin, yung talagang gumagawa ng mga big decisions sa ating pamahalaan. Diba dapat masilip natin kung lumulobo yung kanilang yaman? Ang problema, kung mas pahihirapan itong proseso na ito, kahit meron po tayong tinatawag na SALN law, dahil lang gustong protektahan ng mga politiko yung kanilang mga interest. Diba? Nandun na tayo. There are things that should be redacted. Totoo po yan. Kasi alangan namang ilabas mo, isa publiko mo yung address nitong isang public official o kaya pati yung pangalan ng mga anak, di ba, nung asawa. Hindi dapat nilalabas po yon. Pero nga, kasi magagamit po yung SALN para makatulong doon sa mga mag-iimbestiga. Teka muna, pumasok ka sa gobyerno, ito yung declared assets mo eh. Tapos paglabas mo, lumobo ng ganito. Anong nangyari? Lihitin mo ba yung pinanggalingan ng paglobo ng iyong yaman? O baka naman kinuha mo sa kaba ng bayan? Ito po yung mga simple questions na dapat sinasagot. At at the very least, dapat tinatanong po natin 'yan. O. Tapos pangalawa, kung hindi naman lumobo yung kita, pero merong yung yaman ng isang public official, pero na-identify na teka, meron pala siyang pag-aari. Siguro baka merong may ginawang complicated system of corporate layering para maitago yung kanyang involvement sa isang kumpanya, yung kanyang assets, o kaya pati yung mga property na nasa kanya pala pero pinapalabas nasa isang dummy. Kasi gawain din po yan, di ba? Kasi sino ba naman tanga yung magde-declare ng kanyang ninakaw dun sa kanyang SALN? Hindi po ba? Isa rin po yung realidad yun. Pero at least makikita mo, teka, sa'yo itong property na ito. Sa'yo itong mga yaman na ito, itong resources na ito. Pero bakit wala sa SALN mo? Dapat dineclare mo yan. So, yun nga po, dapat meron tayong pagtalima dito po sa batas patungkol po sa SALN dahil meron pong purpose ito at napaka-importante po ng purpose na ito. Ayan, yung binabanggit ko kanina kasi alam niyo kung talagang seseryosohin ng ating mga kababayan, ng ating mga leader, ito pong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers and Employees dito po sa Pilipinas, ang dami pong tatamaan no? Ito hindi ako nagjo-joke, no? Kung gusto niyo makakita ng mga pinakamagagarang mga sasakyan sa Pilipinas, punta po kayo sa parking lot ng Senado at saka po ng House of Representatives. Doon kayo makakita ng mga pinakamagagarang sasakyan. Nung unang panahon na nagko-cover po ako ng Philippine National Police, nung nasa Inquirer po ako, that was one of the stories that I did. Gumawa ko ng isang story naman, sinabi ko, yung parang magarang car park itong parking lot naman ng mga panahon na yon ng Philippine National Police. Kasi yung mga general, no? Pati yung mga colonel ng mga panahon na yun, ang gaganda ng mga sasakyan. So mapapaisip ka, no? Kano ba kinikita ng PNP ng mga panahon na yon para maka-afford ng ganito kagagarang mga sasakyan? Hindi ko alam ngayon, matagal na po ako hindi nakakabisita dyan sa Camp Crame. Pero ito po yung mga realidad na dapat tinatanong natin. Kasi yung mga kanina, sabi nga niya monastic, diba? Sabi ni Justice Secretary, dapat monastic ang buhay ng ating mga politiko. Pero alam natin hindi po, no? Sa Pilipinas kasi, para bang tanggap natin pag yung ating mga politiko mararangya yung kanilang pamuhay at meron silang distansya sa ating mga ordinaryong Pilipino. Kung magagaling ka nilang kasuotan, magagarayan ka nilang mga sasakyan, tapos merong mansyon, di ba? Tipong first term, may isang mansyon. Second term, may panibagong mansyon. Parang tanggap natin na fact of life tapos nakakatulong sila kahit papano, di ba? Nakakapamudmud sila ng kaunting tulong doon sa mga nangangailangan, pero kamal-kamal yung kanilang kinukuha. I don't know, no, kung bakit tanggap ng marami sa atin yung ganyang extravagance or extravagant show of wealth ng marami sa ating mga politiko. Kasi pag tinignan natin yung yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, hindi dapat ganyan ang buhay nila. Dapat nga simple, di ba? Pati nga po rin sa pagtanggap ng mga regalo.
Sa totoo lang, eto isipin niyo 'no, 'pag meron kayong nakitang mga politiko kunwari o opisyal ng gobyerno na merong okasyon sa pamilya o kaya kinasal, tapos nakita niyo yung mga ninong tsaka mga ninang represent the biggest names in Philippine business and enterprise. Hindi ba clear na conflict of interest yun? Lalo kung ang trabaho mo bilang politiko, paano ba Tagalogin yan? Inglesin ko na lang, no? If your job as a politician, a lawmaker, would involve having to come up with policies that would naturally affect the businesses of these very people who were sponsors in your wedding or family occasion. Hindi po ba clear conflict of interest yun? Sabi ni Michelle, ouch! May matatamaan po, Sir Christian. Wala akong pakialam. Pati nga po yung mga kasama natin sa media, binabanatan ko. Alam niyo kung bakit? Speaking of conflict of interest, diba sinasabi ko sa inyo, kayo mag-isip-isip kayo pag yung isang miyembro ng media, tapos nagkaroon ng isang malaking okasyon, kunwari, tapos ang katutak yung mga politiko o mga negosyante na nandoon, at hindi naman pwedeng lang sila doon, diba? Mga humble, innocuous guests. O syempre, meron silang in-sponsor doon sa okasyon na yon, diba? Pwedeng sinagot nila yung mga pailaw, sinagot nila yung pagkain, yung venue, nagbigay ng pera. O hindi po ba natural conflict of interest yun? O, kunwari, ikaw, isa kang journalist, tapos kinasal ka. Tapos tadtad ng politiko, yung listahan ng mga ninong at ninang. O, diba? Syempre, may mga exceptions naman yan. No? Hindi ko naman nilalahat. Pero, pupusta ako sa inyo. More often than not, 9 out of 10. O siguro 99.99 out of 10. Diba? I'm leaving that very small room for that exception. Sinagot po ng mga ninong na yon. Diba? Yung malaking bahagi ng kasal, o siguro yung buong kasal na rin. Diba? Kaya nga naiskandalo ako doon sa mga nakikita kong taga-media na pinapangalandakan pa yung ganyan eh. Diba? Baka sabihin niya, nagmamalinis ako. Opo. Kasi pag tiningnan niyo po yung kasal ko, wala kayong makikita ng isang politiko ron. Sariling gastos po natin lahat yun. And I'm very proud of that. Hindi po ako nagpo-pontificate, hindi po ako nagmamalaki. Sinasabi ko lang kasi ina-anticipate ko na yung mga ibabalik sa akin. Sasabihin na, ikaw ba? Diba? Sorry, hindi ko ginagawa yung ganon. Okay. Ito sa media lang yan, yung binabanggit natin conflict of interest. Balikan natin yung mga politiko. Isipin nyo, no? Kailangan tumalima doon sa Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees. Napaka-importante po niyan. Basahin nyo po, I invite you. No? After this episode, i-google nyo para mabasa nyo yung mga expectation sa ating mga kawani ng pamahalaan. Lalo na po yung mga opisyal ng gobyerno. Okay, kaya po napaka-importante ng trabaho ng ombudsman. Yan po yung ating main graft buster. So, bantayan po natin yung magiging proseso ng pagpili ng susunod na ombudsman.